Ito po ay side mirror ng kotse. Ayan, kung mapapansin nyo ay palpak na po yung pintura. Kaya lilihain ko po ito ng 120 grit. Dito po ay sinigat ko yung pagliliha para umabot sa kapantayan. Para makaiwas na po tayo sa masilya. Kasi mas maganda po pag walang masilya. Then after kong mapantay, binugahan ko na po ito ng primer. Ang ginamit ko pong primer dito ay Gilder Epoxy Primer Black. Kaya po black ang napili ko dahil ang base coat po nito ay Blue Stream. Para madali po siyang mapantay yung kulay, makatawan. So, ito po ay 2 coats ang ginawa kong primer. Pagkatapos po ma-final yung primer, patuyuin lang po natin ng gusto. Then, saka po natin papasadaan ito ng liham 400 grit to 800 grit. So, ayan na po yan. Yan po ay niliha ko na. Kagandahan po kasi sa nililiha, bago i-base coat, ay mawawala po yung gaspang o yung mga bootleg. So, mas maganda mag-base coat kapag makinis po yung ating primer. Ito ay first coat na po ng base coat na Blue Stream. Sa pagpa-first coat po ay wag po natin kagad kakapalan. Kumari ay mist coat lamang. Alam niyo po ba kung bakit need ng mist coat sa first coat? Pakapitin lang po muna natin yung base coat para maiwasan po yung pinholes. Minsan kapag galing sa primer at binigla po natin kagad ang base coat, minsan hindi maiwasan na ito ay magkaroon ng pinholes. Ano po ba yung pinholes na tinatawag? Yung po yung butas-butas. Then, pagka okay na po, no, tatuyo na po yung ating base coat at kung merong itong mga bootleg, pasadaan lang po natin ito ng lihang 800 grit to 1,000 grit. Aalisin lang po natin yung gaspang. Pero kapag ito po ay na final coat na po natin, ang base coat, wag na po natin itong liliyahin dahil ito ay merong mica or metallic. Hindi po magandang nililiha ang may mga metallic dahil ito po ay nagkakaroon ng variation o nagkakaroon ng uneven shade. Dahil nga sa metallic, kapag ka nagasgasan nyo po yung metallic, nag-iiba po yung shade niya. So, mas maganda kung need po nating lihain at talagang may mga gaspang or bootleg, lagyan po muna natin ng top coat. Then, pagkatuyo ng top coat, doon po natin pasadahan ng 1,000 grit. Pwede rin naman po natin lihain kung bubugan natin ulit ito ng base coat. Bali, ipa-final coat po natin. Yan, katulad po na aking gagawin, niliha ko po. Then, bubugan ko po ulit siya ng base coat. Then, bago natin i-top coat ito, mag-interval lang po tayo at least 15 minutes. Mist coat lang po para hindi mag-pinholes. Dito po sa pagkakataon nito ay mag-experiment po ako. So, dito po sa Super Crystal Clear po, itatry ko pong ihalo itong Ansal Catalyst. Yun po ang kagandahan sa Ansal Catalyst, nakakabili po ng tingi. So, ayan, kaya lang, hindi ko po ito na-try na gamitin, no, na pinag-mix itong dalawang parts, o pinag-mix itong dalawang component na to. So, ang ratio po nitong Superb Crystal Clear ay 3 parts ng top coat clear, 1 part ng catalyst, at 1 part ng urethane thinner. So, yun din ang gagawin ko po. Ang ihahalo ko po na catalyst ay Ansal catalyst, pero 1 part lang din po, no? So, ayan. Sa thinner, basta urethane thinner po, okay lang po, any brand. So, ito po ay isusubok ko sa side mirror ng aking sasakyan para naobserbahan ko, no? Iba yung itry natin sa sarili nating gamit na halos everyday ay nakikita po natin. So, malalaman po natin. Kasi may mga top coat po na pag ibinuga po natin ay malambot. Hindi po siya tumitigas.
So, magmi-mix po muna ako. So, ulitin ko po ulit yung ratio. 3 parts po nitong Superb Crystal Clear at 1 part ng Ansal Urethane Catalyst at 1 part ng Urethane Thinner any brand. So, magmi-mix muna ako, then ibubuga ko na po ito sa side mirror po ng aking sasakyan. So, ayan po, gawa po ng Superb Crystal Clear. Ayan, 2K Top Coat Clear. At ito namang isa ay Ansal Urethane Paint, no? Top coat. Pero yan ay catalyst po yan. Ayan, catalyst po ng Ansal yan. So, yan ay i-experiment ko. Kasi nga ay walang mabilan ng catalyst nito na tingi. Hindi katulad po ng Ansal, nakakabili po. May mga brand din po ng urethane catalyst na nakakabili po ng tingi. Pero po itong Superb Crystal Clear ay hindi po nakakabili. Ito po ay first coat na po ng urethane top coat. So, wag muna natin kakapalan ng first coat para makaiwas po tayo sa pinholes. Then, kapag ito po ay atin ng i-second coat, pwede na po natin siyang i-semi-full coat o mas makapal kung i-compare sa first coat. Then, dito po ay magpa-plus off po tayo ng 15 minutes or mag-i-interval ng 15 minutes every time na tayo po ay magre-recoat. So, dito po ay gawin natin na minimum of 3 coats po yung top coat para ma-achieve po natin yung kintab at ganda ng top coat. Sana po ay makatulong sa inyo ang video ko pong ito at ito po yung nagustuhan nyo. Baka pwede makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.